Ang human papilloma virus or HPV vaccine ay isang uri ng bakuna na ibinibigay sa mga kababaihan maging sa mga kalalakihan upang maiwasan ang mga sakit na dala ng human papilloma virus. Ang pinaka-prominente sa mga sakit na dala nito or infeksyon na maaaring magbunga dito ay ang cervical cancer. So bilang pag-prevent sa cervical cancer, gusto nating mabigyan ng ating mga pasyente ng bakunang ito para mag-build up yung kanilang antibodies at para kung sila ay magkaroon ng pagkakataon na ma-introduce sa ganitong klaseng infection, nandoon na yung antibodies na maaring mapananggalan nila doon sa infection na dala ng human papilloma virus. Hindi lamang kababaihan ang dapat bigyan, pating mga lalaki. Although hindi sila contributory para sa pag-develop ng cervical cancer kasi wala naman silang cervix, pero maproproteksyonan sila doon sa ibang mga infection na maaring makaapekto sa mga lalaki. So sinisimulan to at the age of 9, pwedeng ibigay hanggang ang nakalagay kasi sa permiso ng pagbibigay ng vaccine is until 26 years old lang. Pero pwede siyang ibigay even beyond, hanggang 55 years old nga, pwedeng ibigay yung vaccine. Mas magandang maibigay ang human papilloma virus vaccine kapag wala pang karanasan, no? Yung sa sexual debut, yung bata, no? So 9 years old, pwede na siyang ibigay dahil nga gusto nating mag-build up yung antibody response niya doon sa mga infection na pagmumulan ng virus. Even if she's sexually active, pwede pa rin niya at mas lalo nga niyang kailangan yung HPV vaccine. Importante lang malaman natin kung paano ang pagbigay, kung kailan ang susunod na dose at dapat makompleto yung 3 doses na kailangan para sa mas nakakasiguro tayong mataas na antibody response. Sa mga edad na 9, no, na makakatanggap na ng bakuna, pwedeng ibigay ng hindi ganoong kadalas yung susunod na dose nila. So yung isa, 0, 2, and 6. Ito pwede siyang ibigay after 6 months naman. Pwede nang ibigay yung next dose. Tapos na yun. No, tapos na, yun na lamang ang bilang ng bakuna na kailangan niya. For those who are 15 years old and above at dapat mabigyan ng HPV vaccine, ibinibigay yan ng 3 beses, 0, 2, and 6. So 0 yung first na visit, then 2 months after, and 4 months after the second visit para makumpleto natin yung dose. Hindi na natin kailangan pang magbigay ng booster kasi ayon sa mga pag-aaral nila, hindi nagkaroon ng pagbabago yung mataas na antibody titer after the 3rd dose ng vaccine. Sa mga nakatanggap na ng HPV vaccine, hindi dapat hihinto ang screening or pagbisita ninyo sa inyong gynecologist. Kailangan pa rin sumailalim kayo doon sa mga screening test para sa cervical cancer. Ang laman na type ng viruses na doon sa ating bakuna na available ngayon ay 9 subtypes. Maraming 13 ang maaaring pagmulan ng cervical cancer na tipo ng subtypes ng HPV. So hindi pa tayo wala pa tayong bakuna na maaari nating ibigay para dun sa naiiwang 4 na klase pa ng viruses. Although sinasabi nila may cross-reaction na nangyayari dun sa mga hindi pa nare-recognize na binibigyan ng bakuna. So hindi ibig sabihin na porke nabakunahan ka na ngayon, hindi ka na pupunta sa iyong gynecologist. Kailangan pa rin magpa-screen. Kung hindi afford yung human papilloma virus na DNA typing, pwede naman yung pap smear. Kaya lang, mas magiging madalas lang ang gagawing testing pagka nag-pap smear tayo. So, kung yung pap smear, dapat every 3 years. Pag yung HPV DNA typing, every 5 years na siyang gagawin. Madalas na sinabing mga side effects sa pagbabakuna ang kinatatakutan ng mga pasyente natin, lalo na sa mga bata. Pero yung base sa mga reports na narinig namin, ang kanilang madalas na kinocomplain lang ay yung sakit sa braso, yung injection. Pero after noon, wala na silang nararamdaman. Hindi sila nilalagnat, hindi nanghihina ang katawan, mabigat lamang siguro sa braso. Kaya nga, pag binibigay namin, hindi doon sa dominant na hand, na hindi madalas ginagamit doon sa kabilang braso. Dahil masakit nga daw kapag ibinibigay yung bakuna. Okay, marami tayong mga pagkukunan yan. May mga klinika na nagbibigay ng mga bakunang ito. No? Pwede kang kumuha from your pediatrician. Pwede kang kumuha doon sa infectious disease specialist. Binibigay din namin to sa aming mga pasyente, kaming mga OBGYNs. Importante yung mga pagbabakuna kasi ito isang paraan upang makaiwas tayo sa sakit. Makaiwas tayo sa mga
infectious disease particularly. Ang HPV infection ay kadalasang nakikita doon sa mga sexually transmitted diseases na pwedeng magdulot din ng cervical cancer in the future. So ayaw natin dumating tayo sa punto na tayo ay magkakaroon ng cervical cancer or other forms of cancer na dala ng HPV. Pwede rin kasing anal warts, anal cancer yan, no? So, penile cancer pagdating sa mga kalalakihan. Ayaw nating dumating tayo sa puntong yun dahil mahal ang gamutan pag nagkaroon na ng cervical cancer. So, hanggat pwede pa siyang iwasan, gawin na natin tong paraan na to na nakakatulong sa atin para umiwas tayo sa ganoong sakit. Sabi nga nila, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Thank you for watching this video at sana po marami kayong natutunan dito sa ating mga iprinisintang mga kaalaman tungkol sa ating HPV vaccine. Muli, ako po si Dr. Jocelyn Zamora Mariano, ang inyong obstetrician gynecologist and gynecologic oncologist. Maaari po niyo akong bisitahin sa University of Santo Tomas Hospital.